Warning. Our Facebook, TikTok, and YouTube channel may contain scenes, language, and content may be not appropriate for all audiences. The content you're about to watch on Facebook, TikTok, and YouTube contain sensitive and bold themes. Any forms of discrimination may offend your views. This video is strictly for adult guidance and supervisions, and it's not suitable for children. Strong parental guidance is advised. Viewers' discretion, it's advised. Okay, good morning. So ngayon, marami sa akin kilala na nila ako. Iba na yung personalidad ko. Ngayon, sa iba, kung masamang tawa ko, okay na sa kanila kung masamang tawa ko. Pero nagkakamali kayo. Tulad nung kagabi, yung pinopromote ko yung sarili ko. Kasi yung kaklase ko, lilipat na ng ibang course. At doon na daw siya mag-aaral hanggang matapos. Pati yung isa ko. Ngayon naman, nag-aantay kami na kumandidato sa pagka-mayor. Ako naman, naglakas loob ako na tatakbo ako sa posisyon na yan. Kaso yung isa, lahat ginagawang biro, ginagawang palpak, nagmamagaling pero hindi naman nakapag-enroll. Hindi ko na i-mention kung sino yon. Basta ang mahalaga, nasa tama ako. Ngayon, kulang pa yan. Hindi niyo pa ako kilala ng buong buo. Hindi niyo pa ako kilala ng buong pagkatao ko. Tapos sasabihin niyo yung parang wala akong kwenta, wala akong silbi. Okay lang sa akin yung mga salita na yan, pero doon na kayo nagkakamali. Ngayon, may gagawin akong kwento about sa sarili ko. And ito, wala tong halong AI to. Baka sabihin nyo may halong AI to. Tamaan ko kay kung sinong tamaan. Gagawin kong voice story to. Please listen up. Simula pa nung bata pa ako, itinanim na sa puso ko ang respeto sa lahat ng bawat nilalang. Mula sa pinakamababa ang manggagawa hanggang sa mga taong nasa mataas na posisyon. Lalo na sa aking mga magulang, ibinibigay ko ang buong respeto at pagpapahalaga ng nararapat sa kanila. Sinusunod ko ang kanilang mga payo. Tinatanggap ko ang kanilang mga aral at mga ginagawa ko ang lahat para hindi sila mapahiya. Alam kong lahat ng ginagawa nila ay para sa aking kinabubuti. Hindi lang sa akin kundi sa kapatid ko. Kaya naman lagi akong handang makinig at sumunod sa kanila. Ngayon, narinig niyo na yung unang kwento. May takot ako sa mga magulang ko. Nire-respeto ko sila. Kahit yung mga binibigay nilang aral, mga payo, sinusunod ko. Hindi lang sa akin, kundi sa kapatid ko na rin. Dalawa kami magkakapatid. Yung isa, third year na. Ako po, sa susunod na buwan pa, second sem or second year, ako po ang mauna mag-graduate sa kapatid ko. Malalaman pa natin ang iba. Lagi akong handang tumulong kahit sa maliit na paraan lang. Minsan pa nga,
ay inuuna ko pa ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili ko. Kung may mga kaibigan akong nagkakaroon ng problema, maging sa pamilya, pag-ibig o kahit sa ibang bagay, lagi akong nandyan para makinig sa kanilang mga hinaing. Pinakikinggan ko sila ng buong puso at sama-sama naming hinahanap ang paraan para makahanap ng solusyon at mapagkasunduin sila kung may hindi pagkakaunawaan. Ngayon, kahit mga simpleng bagay man yan, kasi pinaririnig ko sila. Nire-respeto ko yung mga, isipin natin yung halimbawa, sa edukasyon. O sa mga lesson plan nila na hindi nila pagkakaunawaan. Okay lang naman lumapit sa amin. Lalo na ako kasi mas nakakatanda ako sa kanila. Kasi halimbawa natin isang bata na gusto magpaturo, yung iba ayaw nila. Hindi sa mininame drop ko kung sino yon. Kasi na-experience ko na rin yan. Ngayon, okay lang sa akin na lumapit kayo. Kahit yung maliit o malaking problema man yan. Handa ko naman kayong pakinggan. Kaya ko kayong gawa ng solusyon. Nang walang halong yabang. Yung iba nga, niyayabangan pa nga. Nakaka-insulto din kaya minsan po pag tumutulong ka na nga lang, pinagyayabang mo pa. Di ba po nakaka-insulto yun? Ngayon, ayoko rin na may tinutulungan na ako, pinagyayabang ko. Nakaka-insulto din po yun. Pag tinulong mo na nga, tapos pinagyayabang mo pa, insulto ang tawag doon. Nagtulong ka pa. Saan mo pa yung nilagay yung tulong mo? Pinagyayabang mo pa. Papatuloy ko pa ang kwento na ito. Dahil sa aking mabuting ugali at maayos na pag-uugali, maraming tao ang hinahangaan ako. Lalo na tuwing may okasyon o programa sa paaralan. Sinasabi nila na ako ay isang mabuting halimbawa. Lalo na sa mga kabataan. Bukod pa rito, hindi ako nakikipag-away o naging basag ulo kahit kailan. Iniisip ko na hindi naman nakakatulong ang sama ng loob at away para malutas ang mga problema. Kaya umaalis at lumalayo ako sa mga taong putok sa buho o barumbado. Pinipili kong panatilihing tahimik at maayos ang aking paligid. Okay. Maraming nag-aano sa akin yan. Yung mga simulan pa lang nung grade 10. Nung grade 10 lang po ito nagsimula. Yung naalala ko lang po nung grade 10 ako na sabi daw, punta daw muna ako sa CR. Saktong break time namin sa school. May pinapano sa akin parang kanta yata yun. Pinapakanta sa akin. Andun pa sa ko. Nahanap pa yun. Nahanap ko pa nga yung video na yun. Pero nahihiya. Pero nakakaya yun. Hanggang sa tumaas yung karisma ko. Hindi sa nagmamayabang. Ito po yung binibigyan ko ng lakas ng loob ko. Wala na eh. Nung dapat wala dapat nakakilala sa akin. Wala pa makakaano dapat ng talento ko. O yung skills ko. Dapat sa akin lang dapat yun. Ngayon, wala na. Nalantad na. Hanggang sa pag-graduate ko doon sa high school. Hanggang sa college.
Dala-dala ko pa ngayon. Yun na nga eh. Kasi naalala ko nung nasa basketball ako. Parang nung, ano yata yun. Nasa Maynila ako nun. I was 10 years old pa lang ako nun. Since 2016, nagkaroon kami ng liga dun sa sa barangay sa Uyo. Nag-champion kami dun. Tapos, nito lang college day celebration namin last December 22, 2025. Ayun na. Lantada na. Hiyawan dito, hiyawan doon. Kasi ako po ang ginawa nilang player ng Grey Team. At ito pala, dadagdagan ko na pala yung sa yung binidyoan ako ng hindi ko alam. Andun sa TikTok ng kaibigan ko. Panoorin nyo. This is your idol, James Arthur. Oh, and you look as better as ever, and I swear that everything is better. You make me feel somehow. I'm so in love with you, and that you know. Darling, your love is more than more. Hindi ba? Diyan ako sumikat. Sa mga school lang dyan, sa Bulala lang. Grade 10 pa lang ako nun. Isang taon pa lang ako nandun dati. Ngayon, wala pang mga yata yun, siguro mga second quarter. Almost 3 months pa lang, Bulaga na. Kilala na ako. Kilala na ako sa lahat ng campus. Tapos yung isa pa, hindi ako marunong makipag-away. Hindi rin ako marunong makipag-suntukan. O kahit hinahamon ako, sabi ko, tara, suntukan na lang. Hanggang salita lang ako. Pero, ayoko lang mapahamak yung sarili ko. Pati yung magulang ko, hindi ibig sabihin na kung ayaw makipag bakla ka na. Hindi yun. Ngayon, kung anong turo sa atin ng magulang natin, o yung aral na binibigay sa atin ng magulang natin, sundin nyo. Hindi yung suntukan na lang, tara, suntukan na lang tayo. Naalala ko yung sinabi sa akin ng kaklase ko na hindi na nag-enroll ngayon. Salamat naman. Na may pinaparinig siya. Ako ang pinaparinggan niya. Sasabihin niya, may mabugbugin lang ako dito bago akong umalis. May bubugbugin akong tao. Ako na po yung pinaparinggan niya. Pero hayaan mo na yun. Ayoko pang dumating sa kaguluhan. Pagpatuloy pa natin yung kwento ko. Isa pa sa mga bagay na pinapanatili ko sa sarili ay ang pag-iwas sa lahat ng mga masamang bisyo. Mula noon ako ay bata pa. Itinuro sa akin aking mga magulang at ang aking pananampalataya na ang iyon ay hindi mabuti para sa katawan, isip at kaluluwa. Kahit na minsan ay maraming nag-iimbitahan sa akin na sumali sa kanilang mga gawain na hindi maganda. Tsaka ako tumatanggihan at umaalis na sa mga ganitong sitwasyon. Ayaw ko talaga na maimpluwensyahan o mapasama sa mga bagay na makakasira sa aking pangkatawan. Hindi lang sa katawan kundi sa aking mga pangarap. Ngayon, sabihin nyo na kung naninigarilyo ako, nagbibisyo ba ako, umiinom ba ako. Hindi po. Nung bata pa lang ako, inaayaw ko na yan.
Kahit marami nag-iimbita sa akin, ayoko. Kahit magalit pa sila, bugbugin ako. Basta, hindi ako sasama sa kanila. Alam niyo ko bakit? Hindi lang katawan ang sisira sa atin eh. Kundi yung pag-uugali at yung pangarap mo masisira. Pero, pinagpapatuloy ko na iwasan yun. Para hindi masira ang aking pangarap. Kaya kayo dyan, mga nanonood ngayon, tigilan nyo na yan. Kung ayaw nyo masira yung pangarap ninyo o yung katawan nyo, kasi since naalala ko lang yung yumao kong kaklase na si matalik ko tong kaibigan, kaklase namin doon na nina Jesse, ni Luigi, si Tol Ramil. Padahilanan uminom ng energy drink at sinabayan ng sigarilyo. Kaya ayun, ayoko nang napakabuti niyang kaibigan eh. Tinatanong ko pa sa sarili ko, bakit siya pa ang kinuha? Hindi na lang yung mga masasamang tao. Siya pa ang kinuha. Naalala ko lang yung pagpanaw niya noong October. Siguro mga October 30, 2024. Yun ang pagkaalam ko. First death anniversary niya nung last year. Lord Ramin, ano rin sa'yo, mamimiss kita. Pagpatuloy pa natin. Ngunit kung may tadhana o may bagay na parang hindi ako pinapaboran ng tadhana, alam ko ano yon? Yun ay ang pag-ibig. Ito, ikikwento ko lang pero hindi to sa akin Una kong minahal ang isang taong akala ko ay pareho din ng ugali ko. Mabait, mapagmalasakit, at may takot sa Diyos. Nagtagal kami ng ilang taon at ibinigay ko ang lahat para sa aming relasyon. Subalit, bigla na lang siya nawala. Sinabi niya hindi na niya kaya ang sobrang kabaitan ko raw ay nakakapagod. Naiwan ako nagtataka at nasasaktan. Ngunit, hindi ako nagsisi. Ginawa ko lang ang tama at pinakita ko kung paano magmahal ng totoo. Ang ikalawang pag-ibig naman ay isang taong akala ko ay kakaiba. Nagustuhan niya ako dahil sa aking tapang na labanan ng mali. Nakita niya kung paano akong tumindig para sa isang kaibigan na inaapi. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang mainis siya tuwing ako ay nakikialam sa mga bagay na alam kong hindi patas. Sinabi niya na dapat na lang akong tumahimik para hindi na kami mapag-initan. Hindi ako mapaniwala. Paano kung mamimili ng katahimikan kaysa sa katarungan? Umalis siya at muli akong naiwan ng nag-iisa. Eto, totoo na ito. About myself na ito. Ngayon, single pa rin ako. At sa totoo lang, tinanggap ko na muna ito bilang bahagi ng aking paglalakbay. Hindi lang ako nagmamadaling hanapin ang pag-ibig. Dahil alam kong kailangan kong unahin muna ang paghahanda ko para sa aking mga pangarap. Minsan ay napapansin ko pa rin na ang mga mag-aasawa at magkasinta na masaya magkasama at hindi maiiwasang mapag-isip kung kailan darating ang tamang panahon para sa akin. Pero sa ngayon, mas pinipili kong mag-focus sa sarili ko at sa mga bagay na makakatulong sa akin
na makamtan ang mga layunin ko sa buhay. Hanggang ngayon, marami na akong naranasang pagtanggi ang pagkakasakit dahil sa pag-ibig. Minsan napapaisip ako kung may mali ba sa akin. Ngunit laging bumabalik sa isip ko ang aking mga prinsipyo at mga pangarap. Hindi ako pwedeng magbago ng ugali para lang may makahanap ng taong mamahalin dahil may mas malaking layunin ako sa buhay na gustong makamtan. May takot ako sa Diyos at alam kong hindi niya akong papababayaan. Baka lang talaga hinihintay lang ako ng tamang tao. Isang taong papahalagahan ng aking kabutihan, respetuhin ang aking paninindigan, at kasama kong itupad ang mga pangarap na para hindi lang sa akin, kundi para rin sa iba pang nangangailangan. Ngayon, alam nyo na, hindi ako pinapaboran ng tadhana. Okay lang sa kanila kung may kasi nakakainggit na eh. Pero hindi ako sa pero hindi inggit na natural na inggit. Ngayon, okay lang kahit kahit masaktan ako. Basta, ginagawa ko ang tama. At paninindigan ko talaga ang nararapat sa akin. Ngayon, may ayoko sanang sabihin ito. Ayoko sana sabihin ito. Pero malas ako sa pag-ibig. May malas ako sa pag-ibig. Kasi alam niyo po, marami na akong niligawan. Lahat, sinabi ko lahat, mga pawang katotohanan. Ngayon, ayoko umiyak. Ayoko umiyak. Kasi ayoko na maalala ng nakaraan. Ilang beses ko na po sinabi sa inyo na kahit na ayokong okay lang sa akin kung maganda o pangit man yung itsura. Wala naman pong basihan sa itsura. Ang hinahanap ko lang yung ugali. Okay na sa akin yung mabait, may respeto sa kapwa, yung lahat sinusunod yung mga gusto ko. Pwede rin kung anong gusto niya susundin mo. At talaga yung pinakahinahanap ko sa lahat, EIO, emotional intelligence. Kasi yun na yung lahat. Ilang beses ko na hinanap niya sa lahat ng nililigawan. Pero maliwanag na. Wala lang sa kanila. Ayaw nila. Para bang gusto kong sukuin ko na yung ito nga, parang nagdadalawang isip ako pag wala na ito. Parang gusto kong mamatay o gusto ko nang magpakamatay. Ilang beses ko na yung inano yan sa akin. Kaya ngayon, hindi ako pinapabayaan ng Panginoon na suportahan ako, tulong na o ibigay sa akin na nararapat sa akin. Basta masunod lang ako.
naghihintay ako ng tamang tao para sa akin. Ayoko na magkwento. Pagpatuloy pa natin yung huling kwento. Ngunit hindi ako pinagpapaubaya ng mga pagkabigo sa pag-ibig na kalimutan ang mga pangarap ko sa buhay. May dalawang bagay na laging nasa puso ko. Gusto kong maging isang broadcaster sa radyo at balang araw ay maging public servant na parang mga kapatid na Tulfo. Nais kong makapagbigay ng boses sa mga taong walang maasahan gamit ang radyo bilang daan para maiparating ang kanilang mga hinaing at isulong ang katarungan. Gusto kong maging boses sa mga api at hindi makapagsalita. At bilang public servant, hangad kong tulungan ang mga mamamayan sa paraang totoo at tapat, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, maliban sa katotohanan at kapakanan ng lahat. Iniidolo ko ang mga kapatid na Tulfo dahil sa kanilang mga tapang na at harapin ang mga problema ng bayan at tulungan ang mga nangangailangan, at gusto kong gayahin ang kanilang dedikasyon sa serbisyong publiko. At yung pinakahuli ko sa lahat na yung dalawang pangarap ko, maging isang radio broadcaster at public servant. Bakit kung ginusto yung dalawa na yun? Una, radio broadcaster. Kasi hindi naman sa mahilig ako sa music. Upang makapaghatid ako ng mga totoong balita at mga impormasyon na hinahanap ko sa na pinapanood mo sa telebisyon o napapakinggan mo sa radyo, na make sure na dinadaan sa research. Yan ang kinahihiligan ko. At hindi lang sa balita ang pinopokus ko, ang pagtulong din sa kapwa. Tulad ng mga Tulfo Brothers, si Rafi Tulfo, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, si Ramon Tulfo. Pero mas lagi ako nakaka-focus kina Rafi Tulfo at kay Ben Tulfo. Uunahin ko si Rafi Tulfo. Kasi ang nagustuhan ko kay Rafi Tulfo yung lahat sinusunod niya. Halimbawa, yung kung gusto mong magtulong na sa kapwa dahil may problema, agaran niyang bibigyan ng tulong pinansyal at hinaharap niya yung mga nang-aabusa at inaapi. Kaya nga tawag dyan kay Rafi, idol. Kaya nilalapitan sila, kaya kakampi sila ng mga inaapi. At ito naman si Ben Tulfo naman, si Bitag. Lahat ng mga agrabyado, inaabuso, bibitagin kayo niyan. Yung mga dorobo, mga pulis, ikaw lagi sinasabi niya mga putok sa buho, hindi niya iniispatan yan. Yan ang gusto kong gawin, yung pagiging public servant. Kasi lagi sabi ni Ben Tulfo na ilalaban ka, di ka iiwan. Ngayon, kung pinagsama ko yung dalawa na yun, the perfect combination yung dalawa. Ang pagmamahal, pagrerespeto at tapang. So, dyan na po tayo magtatapos sa aking kwento ngayon. And bago pala tayo magtapos, may iiwan akong Bible verse ngayon.
And this is Unfiltered